Kalooban ng Diyos na tayo ay lumago at umunlad mula sa pagiging binhi tungo sa mabungang pamumuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Sinabi pa ni Jesus, ang kaharian ng Diyos ay maitutulad sa isang taong naghasik ng binhi sa kanyang bukid. Natutulog siya kung gabi at bumabangon kung araw. Samantala ang binhi ay tumutubo at lumalago ngunit hindi alam ng naghasik kung paano. Ang lupa ang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna ang lumilitaw, saka ang tangkay. Pagkatapos nahihitik ito sa butil. Kapag hinugna ang mga butil, agad itong ginagapas ng taong naghasik sapagkat panahon na para ito'y anihin. Saan pa natin maihahambing ang kaharian ng Diyos? Anong talinghaga ang gagamitin natin upang mailarawan ito? Tanong ni Jesus. Ang katulad nito ay butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Ngunit kapag itinanim, ito'y lumalago at nagiging pinakamalaki sa lahat ng tanim. Ito'y nagkakasanga ng mayabong, kaya't ang mga ibon ay nakakapamugad sa lilim nito. Ipinangaral ni Jesus sa mga tao ang mensahe sa pamamagitan ng maraming talinghagang tulad ng mga ito, hanggang sa makakaya pa nilang makinig. Tuwing nangangaral siya sa kanila, ay gumagamit siya ng talinghaga. Ngunit ipinapaliwanag niya ang mga ito sa kanyang mga alagad kapag sila-sila na lamang. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay growth. Bago po tayo magpalalim sa ating reflection ngayong araw na ito, kayo po'y muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa ating page na Word of the Day. Pakishare na rin po ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Paki-follow at like na rin po ako sa YouTube at sa Instagram. Ngayon po ay kasalukuyan akong nasa Paris, France. Yung mga followers ko po na nandito sa France at nandito sa Paris, sana paki-message po ako, baka may chance na magkita-kita po tayo. Mga kapatid, mahalagang sinasabi ng ating Panginoong Jesus sa ating lahat ngayon. Gusto ni Jesus maging masaya ka. Gusto ni Jesus umunlad tayo, lumago tayo, yumaman tayo, hindi man materially but also spiritually. Kung parehas, di mas maganda. Pero gusto ng Diyos lumago at umunlad tayo. At ito yung sinasabi sa ating gospel sa parable ngayong araw na ito. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang mga binhi. At ang mga binhi ito ay kinakailangan nating alagaan, palaguin, palakihin, at pamungahin. Kaya nga dito, yung sinasabi na isang maghahasik, no? Yung bang nagpunla, tapos natulog siya, and then kinabukasan nakita niya, uy, may usbong na. Ang Diyos ang siyang nagbibigay ng biyaya para lumago ang mga ito. Siya ang naghasik at ang Diyos din ang siya magpapalago nito. If we allow God, it's the power of God para ang mga ito ay lumago sa atin. At parang binhi ng mustasa, pinakamaliit sa lahat, subalit kapag hinayaan natin lumago ito, ito'y magiging isang mayabong na puno. Ito yung gusto ng Diyos sa ating lahat.
At ang binhi na itinanim sa atin ng Diyos ay binhi na kinakailangan natin upang tayo ay hindi lang umunlad sa mga material na bagay, kundi umunlad sa espiritual. Sapagkat ito yung pundasyon ng tunay na pag-unlad. Kapag hindi tayo maunlad spiritually, kahit anong unlad natin materially, we will never be happy and we will never find meaning sa buhay natin. Because spiritual fulfillment, spiritual joy and happiness is the foundation of all kinds of happiness in life. Kapag hindi tayo masaya spiritually, hindi tayo established spiritually, lahat ng bagay sa buhay natin magiging meaningless, walang kahulugan, walang saysay. Kaya maraming ganyan tao sa panahon natin ngayon. Mayaman, ang daming mga material na bagay, pero hindi masaya sa buhay. Why? Dahil kulang sa pinakamahalagang aspeto ng buhay, spiritual life. Kaya nga ipinula sa atin ng Diyos mula ng kanyang likhain ang bawat isa sa atin yung tatlong binhi. Ang binhi ng pananampalataya, ang binhi ng pag-asa, at binhi ng pag-ibig. Yung pananampalataya na ipinula sa atin ay kinakailangan nating ingatan, palaguin. Dahil ang pananampalataya ay regalo ng Diyos. Ito yung biyaya ng Diyos na kung saan ay binibigyan tayo ng pagkakataon upang makilala ang Diyos. Magkaroon ng personal na relasyon sa Kanya. At habang tayo ay lumalalim sa ating buhay pananampalataya, madidiskubre natin ang pangalawa, yung pag-ibig. Na ang Diyos ay pag-ibig. At si Jesus, yung kaganapan ng pag-ibig ng Diyos, yung pag-ibig na nagkatawang tao, na siyang modelo natin kung paano rin tayo magmamahal. At dahil sa pagmamahal na ito ng Diyos, mabibigyan tayo at mapupuno tayo ng pag-asa. At itong pag-asang ito ang siyang makapagpapabago ng ating buhay. Kaya hindi mapaghihiwalay itong tatlong binhi na ito. Ang binhi ng pananampalataya, ng pag-ibig at ng pag-asa. Mga kapatid, sana po habang tayo ay nabubuhay, tingnan natin sa ating sarili. Kumusta na yung aking buhay pananampalataya? Kumusta na ako? Nagmamahal ba ako? Kumusta na ang buhay ko? Puno ba ito ng pag-asa? Sana araw-araw ay lumalago tayo sa tatlong bagay na ito. Hindi ka lamang naghihintay na lumago yung pera mo sa bangko, kundi lumago, umunlad ang iyong pananampalataya, ang iyong pag-asa, at ang iyong pag-ibig. Sapagkat kapag umunlad ito at lumago ito, ito ang magbibigay sa atin ng tunay na kahulugan at magdadala sa atin sa kaganapan ng ating buhay. Ito ang pag-unlad. Ito ang totoong paglago. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, naway lumago sa amin ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. At naway ito'y mamunga at maibahagi namin sa aming kapwa. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ang makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.